Natulala siya. Hindi na rin siya maalala pa nito. Dahil ba sa aksidente o talagang ayaw na ni Kimberly sa kanya? Hindi kaya si Thomas na ang bago nitong karelasyon? Napakadaming tanong sa kanyang isipan. Napatitig siya kay Kimberly. Walang bakas na naalala siya nito. Nilapit niya ang mukha dito. Kinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga kamay. Ella, ikaw si Kimberly. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino. Iniimbestigan pa namin kung paano ka napunta sa mga Montemayor. Ako ang asawa mo, babalikan kita at babawiin. Aniya. Hinalikan niya sa noo ang asawa bago lumayo nang matanaw si Thomas at naghahanap na. Hinatid ni Ella ng tanaw ang lalaking palayo. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi rin to ang lalaking naalala niya. Bakit na nagpapakilala ang asawa niya? Lalo nagulo ang kanyang isipan. Kailangan makarecover na siya at makaalala. Para siyang nakalutang sa kawalan. Mahirap na hindi niya kilala ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit mas mahirap na hindi niya kilala ang kanyang sarili. Masarap makalimot lalo na sa mga masasakit na pangyayari. Ngunit mas mainam na malalang lahat na naganap sa kanyang buhay para may mapaghugutan siya ng lakas. Andyan ka lang pala. Sabi ni Thomas na tumatakbong papalapit sa kanya. Ngumiti siya sa lalaki. Nagpakilala naman tong boyfriend niya at hindi niya na alam kung sinong papaniwalaan. Nakalipas sa mga araw, nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling sa mansyon. Mabilis ang kanyang recovery. Pinag-aaralan niya ang galaw ng mga tao sa paligid. Lalo na si Lola Cruz. Kung hindi lamang niya ito nadinig na may kausap at nagsasalita ng masama, noong inakala nitong wala pa siyang malay, ay hindi niya iisipin na may masama itong balak. Mabait at maalalahanin to sa kanya. Binibigay nito ang lahat ng kanyang pangangailangan. Bawat araw may mga alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Mga tao mula sa kanyang pagkabata. Kailangan makita niya mga to. May ipinaayos at idadagdag ng security cameras at features sa mansyon. Di niya alam kung anong kinatatakutan ni Lola Luz at sobrang higpit ng security. May mga taong pumapasok sa loob ng kanilang mansyon. Saglit niyang tinignan ang mga to. Kasalukuyan inaayos ng mga tong security cameras na nakapalibot sa loob at labas ng malawak na bakuran. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Pagpasok niya ay nakita niyang lalaki sa ospital na nagpakilala, asawa daw niya. Naka-uniforme to kagaya ng mga manggagawa sa labas. Maagap itong tinakpan ang kanyang bibig bago pa siya makasigaw. Shhh! Wala akong balak na masama. May bibigay lang ako sa iyo. Photos ng family mo at ng videos mo. Nalanghap niya ang mabangong hininga nito. Napatitig siya sa mga mata ng lalaki. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi naman niya mabigyan ng paliwanag. Kinuha niya ang inaabot nitong tablet. Hindi siya nakagalaw na mahigpit siyang niyakap ng lalaki. May hatid na kapanataga ng haplos ng kamay nito sa kanyang likuran. Bahaga niya tong itinulak at di siya dapat magtiwala sa kahit na sino. Kimberly, boses ni Lola Luz. Sinenyasan niyang lalaki na huwag magsalita at magtago. Bahaga niyang binuksan ng pinto. Bakit po, Lola Luz? Malapit ng kaarawan mo next month. Any plans? We should celebrate dahil muli kang biniyayaan ng panibagong buhay. Simpleng selebrasyon na lamang po nating dalawa. Wala po akong hilig sa party lalo na't di po kilala ang mga tao dahil sa sikat ko. Tumango ang matanda. Nanlaki ang mata niya na maramdaman ang kamay ng lalaking pumisil sa kanyang kamay at dinala sa mga labi nito. Bakit ito hinahalikan ng kanyang kamay na nakakubli sa likod ng pinto? Manyak ang lalaki. Pero ba't gusto niya ang pakiramdam na dulot ng pagdampi ng labi nito sa kanyang balat? Tumaas ang halik at napunta na sa kanyang balikat na marahan nitong kinagat. Napapitlag siya sa ginawa ng lalaki. We will go back to America once naayos natin ang mga bagay na dapat ayusin, like your trust fund and other documents. You will monitor our businesses online. At bakasyon na lang dito sa Pilipinas kung kinakailangan. Natigal sa paghalik ang lalaki sa kanyang balikat. Tila pareha silang tutol sa pagpunta niya sa Amerika. Anong balak ng matanda sa kanya? Okay po, Lola Luz. Nginitian niya ang matanda. Sinara niya ang pinto nang humakbang na ito papalayo. Hindi na ako papayag na ilayo ka pa nila. Maaaring wala kang maalala sa ngayon pero magtiwala ka sa akin, Ella.
Ikaw si Kimberly na asawa ko. Read all the information na nasa tablet na yan. Bakit kita pagkakatiwalaan? Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Luis. Aldrin Luis Moya. At mahal na mahal kita. Pinagsisihan ko ang mga araw na lumipas na hindi ko sa'yo naipadama ang pagmamahal ko. Napatitig siya sa lalaking nagpapahayag ng pag-ibig. Ba't parang gusto niyang maniwala? Umalis ka na't baka mahuli ka pa nila? Taboy niya rito. Okay, buksan mo ang tablet na yan. Jacob ang password. Jacob. Pangalan ng anak natin. Kinilabutan siya sa sinabi nito. May anak sila? May sumungaw na luha sa kanyang mga mata. Aalis na ako, babalikan kita. May binigay din tong kapirasong papel na may mga contact information. Tawagan mo ko kung may kailangan ka or may gustong sabihin. Maingat tong lumabas mula sa bintana ng kwarto niya. Napatitig siya sa tablet na hawak. Pinindot niya ang on. Nabuksan ang tablet, may password. Ella, kumain na tayo ng lunch. Muntik na niyang maihagis ang tablet nang madinig ang boses ni Thomas. Agad niyang nilagay sa ilalim ng una ng tablet bago pa pumasok ang lalaki. Naiirita siya dito. Kapag hindi siya agad sumasagot, may sarili tong susi para buksan ang kanyang kwarto kahit pa nakalock. Pinuksan niya ang pinto at lumabas na upang kumain. Kailangan niyang makabalik agad sa kwarto upang tingnan ang tablet na ibinigay ni Luis. Habang kumakain, nag-uusap si Thomas at Lola Luz. Lola Luz, espesyal pong lunch natin ngayon. Gusto ko po sanang hingin ng kamay ni Ella. Handa na po kami magpakasal. Nasa mid siya sa sinabi ng lalaki. Wala naman silang napag-uusapan tungkol sa kasal. Oo nga't nagkaroon na ako ng apo sa tuhod. May kilala akong wedding planner. Tatawagan ko mamaya. Lola Luz, garden wedding po ito dito sa mansyon ng plano ko. Sabi ni Thomas na mukhang nagpaplanong mag-isa. Nadinig pa niya ang palitan ng ideya ng dalawa na nagpaplano ng kasal. Umalma ang kanyang kalooban. Thomas, ihingi pa sana ako ng konting panahon. Baka sakaling bumalik ang laala ko, makalipas sa ilang buwan. Ella, sinabi ng doktor na walang katiyakan kung kailan babalik ang laala mo o kung babalik pa nga ba. Matagal na nating plano magpakasal bago ka pa na-aksidente noong nakaraang taon. Hindi siya nakakibo. Di niya alam kung totoo ang sinasabi ni Thomas. Pakiramdam ko, Thomas, hindi pa ako readyng mag-asawa. Inawakan nito ang kanyang kamay na agad niyang binawi. Pag-iisipan ko, Thomas. Maraming gumugulo sa isipan ko ngayon. May meeting pa mamaya sa All Seasons Hotel Group. Ano yan na walang maisip na dahilan para wag magpakasal sa nagpakilalang nobyo. Bakit parang di niya naman to gusto? Okay, pag-usapan ulit natin next week ang wedding preparations. Ang gusto ko sana pagkatapos ng birthday mo, wedding na natin ang kasunod na celebration. Ngumiti siya na matamis para itago ang pagdudol. Tumatawag ng kanyang secretary. Kailangan nilang maghanda sa online meeting. Hawak na ni Luis ang cellphone at nakaabang na sa tawag ni Kimberly. Nakita na malamang nito ang hawak na tablet. Ngunit bakit di pa rin siya nito kinokontak? Inabot na ng gabi, wala pa rin talagang paramdam ang dalaga. Baka may nangyari ng masama. Naisipan na niyang puntahan ito sa mansyon ng mga Montemayor. Bigla, nag-ring ang cellphone niya. Tumawag si Matias. Si Luis, may update po tungkol kay Ella? Montemayor. Agad siyang napabangon mula sa kama. Anong balita, Matias? Sa ika-27th birthday ni Ella, makukuha niyang trust fund mula sa mga magulang na namayapan na. Marahil kaya nagpapanggap si Lola Luz si Miss Kimberly na maging si Ella. Ang tanong, nasaan ang tunay na Ella? Ang hinala ng tauhan natin ay ang babaeng nasunog na inakala nating si Kimberly. Patay na to kahit kasama nitong maaabo ang kayamanan ng mga Montejo nang sabi mapupunta sa charities. Sakali mang di makuha ng kanilang anak, kailangan malaman ni Kimberly ang tungkol dyan. Boss, nakita na ba niya ang tablet na ibinigay mo? Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Dapat tinawagan niya na ako kung nakita na niya. Natatakot ako, Matias. Ano pong kinatatakutan niyo? Paano kung ayaw na talaga ni Kimberly na bumalik sa akin? Paano kung naaalala naman pala niyang lahat pero hindi niya lang talaga ako mahal? Matagal bago sumagot si Matias. Hindi naman po siguro. Nakita ko po kung gaano niya kayo kamahal. Kung talagang ayaw niya sa amin ng anak niya, handa naman ako na ibigay ang lahat ng nais niya. Kahit pang kanyang kalayaan basta't maging masaya lamang siya. Paano nga kung si Thomas na ang lalaking mahal ni Mama?
Parang may makadagan sa kanyang dibdib sa isipin na may iba nang nagmamayari sa puso ng asawa. Pupuntahan niya ito ngayon. Kanina pa naghahanap si Kimberly sa kanyang kwarto. Saan napunta ang tablet na binigay na nagpakilalang asawa niya? Sino ang pumasok sa kanyang kwarto? Nilagay niya naman ito sa ilalim ng unan bago siya lumabas. Nakalimutan ba niya kung saan ito ilagay o may kumuha? Halos nabaliktad niya na ang buong kwarto, hindi pa rin niya makita ang tablet. Alam niya hindi siya safe, lalo na kapag nakuha niya ng trust fund mula sa mga magulang. Baka ipapatay na siya ni Lola Luz. Si Thomas, ayaw niyang makasal dito. Biglang kumirot ang kanyang ulo. Napahawak siya sa table na sa tabi ng kama. Humiga siya dahil tumitindi ang kirot. Napahawak siya sa kanyang ulo at may ilang mga pangyayari na tila eksena sa pelikula ang pilit na pumapasok sa kanyang isipan. Nakatulog siya na lumuluha. Nagising siya kinaumagahan. May mga napapanaginipan siya. Ang gabing inangkin siya ng isang lalaki na malabong itsura ngunit malinaw ang nangyari ng gabing iyon. Nasa party siya at nakamaskara at pumasok sila sa isang kwarto. Sino ang lalaki sa kanyang panaginip? At nanaginip din siya ng isang sanggol na bagong panganak. Iyak ng sanggol na lalaki. Ito ba ang batang sinabi ni Luis sa kanya na anak nila? Hirap na ang kanyang kalooban. Kinabukasan mag-uumpisa na siyang magtrabaho mula sa bahay. Kung may kailangang pirmahan, dadalhin na lamang ng kanyang sekretarya. Nakatulala pa siya sa garden. Magulo pa rin ang kanyang isipan. 3 linggo na lamang at karawanan niya. Kailangan niya ng tulong. Ngunit kanino siya lalapit? Nakita niya si Aling Mona, ang kanilang mayordoma. Itatanong ko lang po kung may nakita kayong tablet kahapon na maglinis po kayo sa kwarto ko o baka po may nakita kayong pumasok sa loob. Opo ma'am, si Sir Thomas po ang nakita ko. Galing po sa room ninyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. May nakita po ba kayo na hawak niya nang lumabas? Wala po ko napansin. Paglabas po ng kwarto ninyo, umalis din po siya dahil inutusan po ni Madam Luz. Napatayo siya ngunit agad din na umupo. Kailangan niyang tablet. Si Thomas ang head security. May access sa lahat na nangyayari sa loob ng bahay. Hindi siya dapat pumasok sa kwarto nito. Kailangan makausap niya ang lalaki na nagbigay ng tablet. Ang kapirasong papel. Nasa bulsa ng suot na damit niya kahapon. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Hindi rin niya makita. Wala na siyang choice kundi ang pasukin ang kwarto ni Thomas. Kumatok siya. Walang sumasagot ngunit bahagya nakaawang ang pinto. Lakas loob na pumasok na siya sa loob. Tiningnan niya ang mga cabinet. Wala doon ang tablet. Muntik na siyang himatayin na makita si Thomas galing sa loob ng banyo. Nakatapis ng tulang tuwalya at naasiwa siya na makipag-usap dito. Anong hinahanap mo? Anito sa malambing na tinig. Ang tablet ko. Ibigay mo ang tablet? Tinaasan niya ang boses. Oo, nasa akin ang tablet mo. Huwag mo na munang basahin ang tablet mo hanggat hindi ka pa tuluyang magaling. In time, ibibigay ko rin to sa'yo. Alam ko namang dayay mo yon kaya mahalaga sa'yo. Ano ang tablet na sinasabi nito? May personal ba siyang tablet? Ibig sabihin wala dito ang tablet na ibinigay ng nagpakilalang asawa niya. Okay, naiintindihan ko. Aniya sabay atras nang lumapit si Thomas sa kanya. May tattoo itong eagle sa malapit na puson. Agad niyang itinaas sa mukha nito ang tingin. Dito ka muna. Hindi na tayo nakakapag-solo mula nang lumabas ka sa ospital. Napatakbo siya sa pintuan. Natakot siya sa nais ipahiwatig ng lalaki. Kung wala kay Thomas, nasa ng tablet? Nasa po niya ang ulo? Dumating si Grace, ang kanyang secretary. Namumula pa ito nang makita siya. Bakit? May nangyari ba? Miss Ella, bakit po ang daming security bago makapasok sa mansyon? Mga armado pa po. Nag-iingat lamang si Lola Luz. Huwag kang matakot. May record sila ng mga taong maaaring makapasok dito. Inanyayahan niyang maupo ito sa kanyang harapan. Madami silang dapat gawin ngayong araw. Lumapit ito sa kanya. Miss Ella, huwag po kayo magugulat sa sasabihin ko. May tao pong gustong kumausap sa inyo? Kaibigan po siya ni Matias na nakilala ko sa dating app po na nanliligaw sa akin. Sa ilang buwan ko po siyang nakilala ay mabuting tao po si Matias. Ha? Teka, hindi kita naiintindihan. May manliligaw ka na Matias ang pangalan? At gusto kong kausapin ng kaibigan niya. Sinong kaibigan niya? Luis po ang pangalan.
Huwag po sana kayo magagalit. Napaawang ang labi niya. Kailangan niya na makausap ang lalaki. Paano ko siya makakausap? Kasama ko po siya ngayon. Nasa loob po siya ng box sa kotseng dala ko na nasa garahe na po. Tumagundong ang kanyang dibdib. Tara, puntahan natin. Nakasalubong nila si Thomas. Binati sila nito. Tumigil ang kanyang paghinga. Dito ba kayo magtatrabaho? Tanong nito. Inaayos pang office. Bagong pintura kaya't masakit sa ilong ang amoy? Aniya. Pwede kayo sa study room para tahimik. Mas okay na dito at sariwa lang ang hangin. Hindi ka ba aalis ngayon? Nilagyan niya ng konting tamis ang bawat salita. Dito lang ako sa tabi mo, but later darating ang wedding planner. Kakausapin natin siya. Agad siyang tumango. Okay, sige. Start na kami magtrabaho. Kailangan niyo ba ng tulong? May kailangan bang buhatin? Ay wala, kayang-kaya na namin to. Nag-aalala siya na baka di na makahinga sa loob ng box si Luis. Nakahinga sila ng maluwag nang lumakad na papalayo si Thomas at kausapin ng security guard sa gate. Nagpunta sila sa malaking garahe. Binuksan niya ang kotse. Grace, maupo ka na at maupo sa table. Kapag hinanap ako, sabihin mo umakyat na ako sa kwarto ko. Alerto ka at tawagan mo ako kaagad kapag hinanap ako ni Thomas. Tumango ang secretary at umalis, dala ng ilang folders. Kinuha niyang gunting at binuksan ang box. Lumabas ang lalaki, pawis na pawis. Iniisip niya kung paano nito mapagkasyang sarili sa box. Mayroong humaplo sa kanyang puso. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Bahagya niya rin tong itinulak. Kimberly, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sumama ka na sa akin, wag kang mag-alala. Hanggat di ko pa nakukuha ang trust fund, safe ako. Alam mo ang tungkol sa bagay na yan? Tumango siya. Nadinig ko si Lola Luz, kausap ang abogado. Kung ganon, alam mo na merong masamang silang hangarin sa'yo? Pati si Thomas. Siya ang binanggit mo sa akin na stalker mo noon. Sa bahay ng Santa Maria pa lamang, sinusundan ka na niya. Ha? Wala akong maalala tungkol sa stalker na sinasabi mo. Kinuha ng binata ang cellphone at pinakitang palitan nila ng mensahe at ifinorward niya ang pictures na ipinapadala ng stalker. At nasendak siya na makitang isang larawan na nagpapakita ng maselang bahagi ng katawan nito at nakuhanan ng tattoo nito sa bandang puson ng isang agila. Ito ang tattoo na nakita niya kay Thomas kanina. Hindi ko na alam kung sino pang pagkakatiwalaan ko. Ginagapit ang kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin. Ikaw si Kimberly, ang asawa ko. Sa akin ka maniwala. Natahimik siya. Wala ka namang maalala. Gamitin mo ang puso mo para maramdaman mo na totoo ang mga sinasabi ko. Tama ang lalaki. She felt safe with him. Bakit hindi ka naman tumawag sa akin? Nakita mo na ba ang photos at videos? Hindi nga. Biglang nawala ang tablet sa kwarto ko. Hindi ko rin alam kung sino ang kumuha. Papadalan kita ng bagong kopya. Sumama ka na sa akin? Malaya kita dito. Ipapakilala kita sa totoong pamilya mo. Hindi ko palang sinasabi sa kanila ang lahat dahil baka madamay lang sila sa gulo. Natigilan siya. Napatitig sa gwapong mukha ng kaharap. Hindi mo kilala si Lola Luz. Hindi niya hahayaan na mawala ang malaking kayamanan, kaya siguradong hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang pera ng mga Montemayor. Hindi ko alam ang gagawin para akong bilanggo dito. May namong luha sa kanyang mga mata. Isumbong natin siya sa polis. Hindi ganun kadali. May koneksyon siya kahit sa loob ng kapulisan. May grupo din siyang kinabibilangan na handa siyang tulungan. Idadamay lang kita sa kapahamakan kapag sumama ako sa'yo. Nakahanda akong protektahan ka. Lalaban tayo. Dapat makaipon ako ng ebidensya laban kay Lola Luz. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Ibig bang sabihin pagkakatiwalaan mo na ako? Ang sabi mo may anak tayo. Pwede bang patingin ng picture ng baby? Sa halip ay sagot niya. Agad na kinuha ni Luis ang phone at pinakita ang pictures ni Jacob. Ito ang anak natin. 1 taon at kalahati na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, kilala ka niya. Palagi niyang pinapanood ang mga videos na inihahanda mo para sa kanya. Natutop niya ang bibig. Pinipigil niyang maiyak sa mga nakitang larawan ng bata. Pwede ko ba siyang makita? Oo naman, gagawa natin yan ng paraan. Bukas Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Grace tumatawag. Napalinga siya at nakita sa side mirror na papalapit si Luis sa kotse.
Wala nang oras para magtago pa si Luis. Agad bumaba ng sasakyan si Ella. Sa puso niya gusto niyang protektahan si Luis. Hindi siya papayag na makita to ni Thomas at mabugbog. Bakit mo ako hinahanap, Thomas? Baka kako kailangan mo ng tulong. Kanina ka pa dyan. Hindi. May hinahanap lang akong papeles. Gusto mo ba ibaba na nating lahat ng gamit sa sasakyan? Para hindi ka na pabalik-balik. Naalarma ang utak niya sa sinabi nito. Hindi na, tara na, ang init. Napakapit tuloy siya sa braso ng lalaki kahit na ayaw pa niyang lumayo ito dito. Balisa siya habang nagbabasa ng mga reports. Hindi na siya makabalik sa kotse. Nakaupo sa hindi kalayuan si Thomas. Lumabas pa si Lola Luz na kasalukuyan nagkakape sa kabilang mesa. Inabot na ng tanghalian, baka naiinitan, nagugutom at nauuhaw na si Luis. Teka, bakit sobrang concerned siya? May kaugnayan nga yata silang dalawa. Pero hindi ito ang lalaki na may malinaw na mukha sa kanyang alaala nung tila nag-aaral siya sa kolehiyo. Hindi kaya't ito ang lalaki umangkin sa kanya sa panaginip? Kumuha siya ng orange juice at sandwich sa kusina. Nilagay niya ang tinapay sa bulsa habang hawak naman niya ang bottle juice. Bumalik siya sa kotse. Nakaupo si Luis at ngumiti nang makita siya. Her heart skipped a beat. Ano ang pakiramdam nun? Pumasok siya sa loob at inabot ang dalang pagkain. Salamat. Don't worry about me. Tapusin mo ang work mo at baka makahalata sila. Iiwan ko sa iyo itong phone ko, mamaya, para makita mo na ang mga videos and photos. Tumango siya at bumalik na sa pagtatrabaho. Pinilit niya na mag-concentrate. Malapit na mag-alas 5, uuwi na si Grace. Makakalabas na rin si Luis at iiwan na nito ang phone sa kanya. Naligpit na sila ni Grace nang lumapit si Lola Luz. Grace, may emergency meeting ako sa Amerika online. Hindi ako maalam sa paggamit ng laptop. Maaari bang samahan mo ko hanggang sa matapos ang meeting? Don't worry, extra job to. Additional payment? Yes po, wala pong problema. Madam Luz, tutulungan ko po kayo. Sabi ni Grace na alanganing tumingin sa kanya. Lagot na. Kailangan na makalabas si Luis sa kotse. Ano ang gagawin niya? Dumating rin ang wedding planner at kinilangan nila na kausapin ni Thomas. Wala siyang plano na magpakasal kay Thomas. Hindi niya na naiintindihan ang pinag-uusapan nila ng wedding organizer. Nakatitig siya sa buhos ng ulan sa labas. Malakas ang ulan. Mukhang napaaga ang bagyong inaasahang darating pa bukas ng hapon. Gabi na. Medyo tumila na ang ulap. Nasa meeting pa si Grace at Lola Luz. Nakapantulog na siya. Sinaran na rin ang garahe. Kumuha siya ng pagkain sa kusina. Inakit niya sa kwarto at binalot upang ibigay sa bintana. Kasol siya naglakad-lakad sa hardin kahit mahamog pa. At nang matiyak na walang nakatingin, pumasok na siya sa garahe. Nakita niya nakapikit ang binata sa driver's seat. Nahintakutan siya. Naubusan na ba ito ng oxygen? Niyugog niya ang mga balikat nito. Ginawakan niya ang dibdib nito at tinapat ang tenga para tingnan kung humihinga pa ba ito. Huwag kang mag-alala, buhay pa ako. Hindi titigil sa pagtibok ang puso ko para sa iyo. Natatawang sabi ni Luis. Kinulong siya nito sa mga bisig. Napabalikwas at umayos siya ng upo upang ilayo ang sarili dito. Kumain ka na. Aniya upang itago ang pagkapahiya. Tinanggap nito ang iniabot niyang pagkain. Wala pa si Grace. Tinulungan niya na si Lola Luz sa online meeting nito. Pinagmasdan nga niya ang gwapong lalaki sa harapan. Asawa ba talaga nila ito? Bakit parang artista? Baka trust fund din ang habol nito. Nasaan ang phone mo? Tanong niya. Empty na nga. May charger ka naman siguro. Inabot nito ang cellphone sa kanya at nalagay niya agad sa bulsa. Titingnan ko mamaya ang photos at videos. Inawakan nito ang kanyang kamay. Alam mo ba na napakasaya ko na malaman kong ikaw si Kimberly? Napakasakit na mabuhay nang wala ka. Bumalik ka na sa amin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi kita naaalala. Kahit sarili ko, hindi ko kilala. Nagkaroon ka ng tumor sa utak. Pagkapanganak mo'y nagtangka kang umalis tapos naganap ang aksidente. Sumabog ang sinasakyan mo kaya't inakala naming patay ka na at may sunog na katawan ng babae sa loob ng kotse. Nakaligtas ka sa aksidente at posible na ang tunay na si Ella ang babaeng nasunog. Pinaoperahan ka ni Lola Luz at sinamantala niya ang pagkakataon na nagkaroon ka ng amnesia.
Yan ang teorya ko sa nangyayari.